Patuloy po akong binibigyan ng Lord ng mga mensahe tungkol sa acceleration. Ngayon ho, ay dadako tayo sa isang napakahalagang area ng buhay natin kung saan dapat makaranas tayo ng acceleration o ng speed, ng mabilisan. Alright? Okay, tignan mo uli yung katabi mo. Dali. Sabi mo sa kanya, mukha kang yayamanin. Tanggapin mo naman, sabihin mo, come to Papa. Come to Mama. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mukha kang yayamanin. Hindi lang yung timpayaman ang yayamanin. Dapat lalo na yung mga anak ng Diyos. Amen. Okay. Kaway nga, taas nga yung kamay na nagsasabi at kumikilala, ako ay kasama sa mga team yayamanin. Alright. Kaway-kaway, yung mga payaman dyan. Okay, kasi yan yung pag-uusapan natin. No, marami na tayong pinag-usapan kung ano-ano mga acceleration. And the Lord spoke to me, especially nung nasa Butuan kami. Anyways, gusto ko palang pasalamatan at i-commend si Pastora Pinky. Dalawang service siya ang nag-preach no Sunday. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ni Pinky. Grabe. Okay, habang nandun kami sa Butuan, nangusap si Lord sa akin, kung merong dapat ma-accelerate sa buhay ng mga taga-family in Christ, ay dapat sa area ng finances. Ulitin ko si Lord nagsabi sa akin noon, kung merong dapat bumilis sa buhay ng mga taga-family in Christ, ay sa area ng kanilang pananalapi. Yan, gusto ko yan, Sister Jing. Excited, Sister Jing. Dapat excited ka. Parang hindi ka excited yumaman. Tanungin mo yung katabi mo, hindi ka ba excited? Proud ba kayo na maging mahirap? Diba? Alam mo, talagang grabe si Lord. Ang proud na proud ako. Talagang wala kaming makakain eh. Walang ganon. Sabi mo sa katabi mo, walang ganon. Alam nyo ba na gusto ng Panginoon na makita tayong sumasagana? Kaya hirap na hirap tayo kasi galing tayo sa relihiyon, galing tayo sa isang pananampalataya na minamagnify, gino-glorify at pinopontify ang pagiging mahirap. Para bang pag mahirap, banal. Para bang pagka walang-wala, yan yung gusto ng Lord. Mukhang maliho yun. That's not the doctrine, that's not the theology I know from the Bible. Because the God of the Bible is the God of wealth. Sabi mo nga sa katabi mo, mayaman ng Diyos. Siya may-ari ng lahat. Ganito yun sino nagniniwala tatay mo ang Diyos? Tapos ngayon, may gusto ko lang mag-survey. Tatay mo ba talaga si Lord? Yun naman pala Kung ang tatay mo mayaman, dapat ikaw na anak, mayaman ka rin. Amen? Ako halimbawa, tatay ako, pag may pera ako, siyempre gusto ko yung anak ko, yung mga anak ko, masagana din. Alam nga naman ako lang masagana, tapos yung mga anak ko naglilimahid. Amen? So tignan niyo po, lahat na naglingkod sa Panginoon, sila Abraham, sila David, sila Daniel, kahit na nga nasa pa sila time of captivity. Pag sinabing time of captivity, sila ay sakop, sila ay alipin ng ibang bayan. Pero kahit alipin, nananagana si Joseph. Amen. Mayaman. Sabi mo nga sa katabi mo, mayaman. Kailangan mabasag yung theology of poverty sa atin Kailangan mabasag yung poverty mentality. Na kahit na mahirap, okay lang. Tama naman, okay lang. Pero hindi dapat manatili. Takbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, wag mong i-master ang kahirapan. Kung ipinanganak kang mahirap, okay lang yon kasi hindi mo yun control. Amen. Pero dapat as we go along, hindi tayo mananatiling mahirap. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, titigan mo sa mata, sabi mo, mahirap ang mahirap. Di ba mahirap ang mahirap? Marami kang pwedeng magawa, marami kang pwedeng matulungan. Mas magaang ang buhay kapag tayo po ay masagana. Amen. Alright?
So, pag-usapan po natin. Samahan niyo ako, Deuteronomy chapter 8, verse 18. One verse lang. Deuteronomy 8:18. Sabi diyan, but remember the Lord your God. Sabi mo sa katabi mo, remember. Ang gusto lang ng Lord, pag yumaman ka, huwag mo siyang kakalimutan. Ang problema sa tao kaya hindi kaagad mapagyaman ng Diyos, makakalimutin. Pagka yumaman, kapag gumanda buhay, di na nag-church. Pagka mahirap pa lang, church ng church. Di ba? Bawat simbahang madaanan, nangungurus. Kasi nga humihingi ng biyaya sa Panginoon. Pero pagka umasenso na, nakakalimot. Kaya sabi ng talata natin, remember the Lord. Sabi mo sa katabi mo, remember the Lord. Kahit na gumanda na yung buhay natin, huwag tayong makakalimot kay Lord, ha? Amen? Lahat tayo, ang prayer ko habang papunta ako kanina rito, nag-worship tayo, sabi ni Lord sa akin, pray specifically and especially for the families that they may experience financial acceleration. So yan ang pag-uusapan natin ngayon, financial acceleration. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce. Sabay-sabay nga natin, lakasan. Produce. Mahina. Hindi yung produce ang sabihin nyo, yung kasunod. Ulitin ko ha. Ang sabi diyan, for it is He who gives you the ability to produce. Yun. Si Lord daw, ang sabi diyan, no, kung hindi niya kalooban yan, hindi niya sasabihin to sa Bible. Kung puro kahirapan lang at ang kabanalan ay kahirapan, tanggalin na natin itong mga talatang ito. Tanggalin na natin ang John chapter 10, verse 10. Ano sabi sa John 10:10? The thief comes but to steal, to kill, and to destroy. But I came to give them life, life that is abundant. Buhay na sagana. Sabi mo sa katabi mo, sagana. Kaya napakaraming talata, napakaraming pagtuturo sa Bible about being wealthy, no? Magkaroon tayo ng kasaganaan, tapos ang gugustuhin pa rin natin kahirapan. That is not God's agenda. Basahin ulit natin. For it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Okay? So, ang sabi dyan, wag lang tayong makakalimot sa Panginoon. Lagi nating tatandaan na Siya, ulitin ko, na Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan, ng kapangyarihan upang tayo ay sumagana. Upang Kanya raw tuparin yung Kanyang covenant. Sabihin niya natin sabay-sabay, covenant. Alam nyo, tinignan ko sa dictionary ko ano ibig sabihin ng prosperity. Sabi sa dictionary, prosperity is flourishing or thriving condition in financial respect. Yun daw yumayabong, sumasaganang kalagayan, no, sa kanyang pinansyal na aspeto. An economic state of growth with rising profits. Yun daw, kanya daw hong kalagayang ekonomiya kung saan lumalago at sumasagana yung kanyang mga profit. Ibig sabihin yung kinikita, yung earnings, yung mga pumapasok sa kanyang pananalapi. Another meaning ng prosperity is to grow rapidly in finances. Prosperity means to grow rapidly in finances. Kaya gusto ng Panginoon na pag-aralan natin to, financial acceleration. Because God wants us to experience rapid growth in our finances. Ngayon nga lang, kapopost lang ni Pastor Nonon, kababasa ko lang doon sa kanyang ipinost. No? Si Lord pag nag-bless, hindi lang overflow, kundi overlap. Sabi mo nga sa katabi mo, overlap. Ano ibig sabihin ng overlap? Yung nagkakapatong-patong. Maraming Pilipino, patong-patong utang. Tama? May utang ganito kay Kumare, may utang kay Bombay, may utang sa bangko, may utang sa SSS. Patong-patong ang utang.
Pero ang gusto ng Panginoon, ang mag-overlap sa atin, blessings. Amen. This is not just a year of speed and acceleration. 2025 is a year of overlap. Amen. Blessings that overlap. Yung bang hindi mo pa nauubos itong blessing mo, hindi pa nauubos yung sinahod mo, o yung dumating na pagpapala sa iyo, may paparating na naman. Sino yung gusto ng ganon? Ay, naku. Yung binigyan ka ng allowance ng nanay mo, hindi pa nauubos, o anak, ito na uli allowance mo. Amen? Tapos hindi pa nauubos yung una, hindi mo pa nagagalaw yung pangalawang binigay sa iyo, ito na naman, may binibigay na naman sa iyo ang tatay mo, anak, pang shopping mo. Sino yung gusto ng ganyan? Kaway-kaway naman yung gusto ng overlap. Gusto ng Lord makaranas tayo, tapusin na yung overlap ng utang. Sinong gusto makalaya sa utang? Kasi dalawa lang yan. Pag ang nag-overlap sa iyo utang, hindi mag-overlap ang blessing. Kailangan mag-overlap blessing para tapos na utang mo. Di ba? Pagkasunod-sunod ang blessing mo, mababayaran mo na yung mga utang mo. At pag nabayaran mo na yung utang mo, huwag ka na mangungutang uli. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, titigan mo. Sabihin mo, no to utang. Huwag nang mangungutang kasi anti-covenant yan, anti-blessing yan ng Lord. Amen. Kung wala kang pambili ngayon, magtiis-tiis lang muna pero huwag mangungutang. Ha? Pwede ba yan? Siguro isa yan sa pag-usapan natin. No? One Sunday, pag-usapan natin yan tungkol sa utangan. Marami ng cell group na nagsara dahil sa utangan. Marami ng dati umaattend sa church, nung nagkautang, di na umattend. Nahiya nang magpakita eh. Amen. Alright, akbayan muli yung katabi mo. Dali, akbayan mo. Kahit di mo masyado kilala yan, kahit di mo close. Kaka-akbay mo dyan, magko-close na kayo. Sabihin mo sa kanya, no to utang. Merong isang pastor na naginip siya. Na merong dust storm, parang yung parang sunstorm, yung kanya nakitang sa panaginip niya. Malayo pa eh. At nung papalapit na yung dust storm or yung sunstorm, nagtatakbuhan yung mga tao, kanya-kanyang tago sa bahay nila o sa mga lugar na matitibay para o kaya naman secured para hindi sila maapektuhan ng dust storm. Pero itong pastor na ito, habang nananaginip siya, o nakikita niya sa panaginip niya, palapit yung storm, hindi siya umaalis. Kasi gusto niyang tignan mabuti kung ano ba yung dust na ito. Nung malapit na nakita niya, hindi kulay gray, hindi kulay black. So sabi niya, this is not a sand. Sabi niya, hindi ito pangkaraniwang dust. Nung papalapit, nakita niya, na-realize niya, ginto pala, no? Gold dust. Kaya, sa panaginip niya, hindi siya tumakbo, hindi siya umatras, hindi siya nagtago. Kumuha siya ng mga lalagyan, sinalubong niya yung dust, gold dust, para saluhin. Tsaka siya na nagising. Ang mensahe sa kanya ni Lord, pakinggan ninyo, mensahe sa kanya ni Lord, this year, this season, is a season of financial breakthrough. Sabi niya, magpo-pour out ako. Sabi niya, ang end time. Listen, ang sabi sa kanya ng Lord, ang end time, ang huling panahon, ay pagbubuhos ng Diyos ng kasaganaan. Sabi niya, don't run from it, but run toward it. Huwag kayong tumakbo palayo sa pagpapala ng Diyos. Dapat tumakbo kayo papalapit sa pagpapala ng Diyos. Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo, tama yung ginagawa mo. Nagsisimba ka. Kasi pag nagsisimba ka, pagka ikaw umaattend ng cell group, pagka ikaw nagpapakalalim at nagpapakalapit-lapit sa Panginoon, you run toward God's blessing and not away from it. Amen po ba ron? Totoo po itong sinabi na ito nung pastor na naginip. Yung mensahe ng Lord sa kanya, ang huling panahon ay huling panahon ng pagbubuhos ng kasaganaan ng Diyos. Lalo na sa mga anak niya, lalo na sa mga sa simbahan dahil gusto niyang
gawin tayong display center ng pagpapala niya. Samahan po niyo ako sa isang talata, Psalms 36:27. Psalms 36:27. Gusto ko kayo po magbasa at damahin niyo po ito habang binabasa ninyo. Napakahalaga nito. Merong binabasag si Lord sa pamilya ngayon, lalo na sa church natin sa FIC. Gusto ng Lord, wag lang yung mga taga-home office ang makaranas ng financial acceleration. Each and every one of us must experience wealth and prosperity. Psalms 36:27, sabay-sabay tayo magbasa. 1, 2, 3. Let the Lord be magnified. Anong sabi niyan? Because who has pleasure in the prosperity of His servant. Nalulugod daw siya, masaya ang Diyos kapag sumasagana ang kanyang mga lingkod. Okay, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, kung si Lord ka, masaya ka ba dyan sa katabi mo? Masaya ka ba na yung pamilya mo? Ha? Kasi sabi niya may pleasure si Lord. Kanina nag-worship tayo, kumakanta tayo. Ulitin ko hindi lang lagi sa pagkanta nalulugod ang Lord. Minsan sa ating buhay din, sa magandang ugali, sa malinis na buhay. Pero isa pa na nakakalimutan natin na masaya si Lord pag nakikita niyang sumasagana at umaangat ang buhay natin. Para nga siyang tatay. Diba kami, pag nakikita namin sila Kaysa, sila Pinky, ngayon katabi na namin sila, kapitbahay, nakikita namin gumaganda yung buhay nila, masaya kami bilang magulang ni Pastora Evelyn. Ganon din ang Lord, pag nakikita niyang sumasagana, gumaganda yung buhay natin, happy si Lord. Hawakan kami ng katabi mo ulit. Dali, hawakan mo. Sabihin mo sa kanya, happy si Lord, pag nakikita kang sumasagana. Amen. Amen. Sige nga, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Kaya, alam nyo, pagka ganito, 2 beses mong mapapapurihan si Lord Masaya siya kapag masagana buhay natin. And then, at the same time, we can, di ba? Pag makita natin yung bawat isa sumasagana, masasabi natin, let the Lord be magnified. Diba, makita ko sumasagana buhay ni Aljon. Pag nakikita ko si Aljon na kaya niyang mag-provide sa family, biro mo na kaya niyang magpa-aircon ng bahay nila, sa puso ko napapasabi ako, Lord, let your name be magnified. For you has pleasure in the prosperity of your servant Aljon. Siya, napapapurihan na si Lord, masaya si Lord, tapos may mga tao pa na sumasaya at napapapurihan si Lord pagka sumasagana ang buhay natin. Amen. Amen. Kaya, ang daming na-accomplish, lalo na sa pagbibigay ng glory kay Lord kapag tayo ay nagpa-prosper. Na ngayon, pag-usapan natin, ano ang mga nakapaloob kapag tayo ay nakakaranas ng financial acceleration? Ano ba saan ba connected ang wealth? Okay, ayon dyan sa talatang binasa natin. Number 1, sabi niyan, it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang keyword natin dyan, ability. Sabi mo nga sa katabi mo, ability. So, number 1, para tayong makaranas ng financial acceleration, we need to understand that number 1, wealth is connected to divine capability. Para makaranas tayo ng financial acceleration, we need to understand, ulitin ko po, maintindihan natin na ang pagyaman o ang kasaganahan, nakakonekta yan sa ibinibigay ng Lord sa ating kakayanan. Divine capability. Kaya marami sa atin hindi umaasenso, hindi sumasagana, umaasa tayo sa kakayanan natin. Okay.
himasin mo yung likod ng katabi mo, sabihin mo, kahit magaling ka, ulitin mo dali, kahit magaling ka, hindi ka pa rin yayaman. Kasi ang totoong ang galing para yumaman, galing kay Lord. Sabi rito, He who gives ability to produce wealth. Yung mga yumayaman na, yung mga umaasenso na, gumaganda ng buhay, hindi man nila alam, akala nila silang galing sa kanila yon, pero hindi nila alam kay Lord galing yung galing nila para magnegosyo. Amen? Minsan blinded tayo eh. Tayo mismo nagtataas ng kwelyo natin, ang galing ko. Kahit simbahan, paglago ng simbahan, paglago ng network, paglago ng cell, it is not us. It is not our own strength and ability. Ito yung number 1 na dapat nating matandaan. Merong financial acceleration when we understand that wealth is connected to divine capability. Yun, sa ibang translation, ang sabi doon, for it is He who gives power. No? Yung ability, power, ang Hebrew word na ginamit doon ay coach. No? Coach, parang dyan yung galing yung salitang coach. Kaya merong bag na coach, merong relo na coach, di ba? Diyan galing yan sa Hebrew word na coach. Na ang ibig sabihin, divine power, divine ability, or divine strength to lay hold of something that is beyond our strength. Ang ibig sabihin, sa totoo lang pakinggan ninyo, as sinful as we are not capable para maging mayaman. We are not capable para umasenso ang buhay natin. Dahil ang tao, dahil sa kanyang kasalanan, sa naman na nating sin kay Eva at kay Adan, pansinin ninyo, listen, sana ma-realize nyo to. Nung nilikha ng Diyos ang tao, talagang kasaganaan eh. Sa paraiso sila. Gets nyo? Bago pa sila isilang, provided na ang masagana nilang supply. Lahat, pipitasin na lang nila. Walang kahirap-hirap. Alam niyo, ang totoong kasaganaan dapat sweatless. Sabi nga ng Bible sa Proverbs, ang prosperity ng Lord, ang blessing ng Lord para mag-prosper sa atin ay walang kaakibat na kahirapan. Pag totoong prosperity galing kay Lord, dapat walang toil, walang pain. Pero tingnan nyo, maraming mayayaman pero may cancer. Pero may family problem. Merong pain. Kasi hindi totoong prosperity yon. Ang kasaganaan na galing sa Panginoon, katulad nung sa hardin ng Eden, kay Eva at kay Adan. Sweatless. No? Nandyan na lahat provided by the Lord, pipitasin na lang. Pero tignan niyo, dahil nagkasala sila, dahil sumuway sila sa Panginoon, tanggal lahat ng maganda sa buhay nila. At sila, they were driven away, they were driven out of the Garden of Eden. Kaya doon nagsimula na maging mahirap ang buhay ng tao. Amen? Kaya nga, kung sa atin lang, as sinful as we are, hindi natin kayang yumaman. Dahil ang trend talaga ng makasalanang tao, pabagsak ng pabagsak, pababa ng pababa, pahirap ng pahirap. That's our DNA as human. Kaya nga salamat dahil dumating si Jesus. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Salamat dumating si Jesus. Dahil sa kanyang pagdating, ni-restore niya yung original design ng Diyos sa atin. Hello? Na ang gusto niya, makaranas ulit tayo ng kasaganaan. Kaya nga sabi niya, ang magnanakaw dumating. Yung ahas, si Satanas, dumating para magnakaw, magwasak at pumatay. Nawasak talaga yung magandang buhay ni Eva at ni Adan at ng ating saling lahi. Pero sabi ng Panginoon, ba't dumating ako?
upang bigyan kayo ng buhay na kasiyasiya at sagana. Amen? Sige nga, isang malakas na palakpak sa Panginoon. So, sa ganang atin talaga bilang tao, dahil sa ating pagiging makasalanan, wala tayong kakayanan para pagandahin yung buhay natin. Kaya ang Lord, no, dumating siya rito para tulungan uli tayo. Ma-regain yung ability and capability para tayo ay makaranas ng financial freedom, financial breakthrough. Amen. Sabihin natin uli, ability. So, God has given each of us the divine empowerment to make a living and to create wealth. Sa totoo lang, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Pinondohan na yan ng Diyos ng kakayanan para yumaman. Come on. Kailangan tanggapin mo yan sa espiritu mo. May binibigay na si Lord na linagay na sa puso natin, pagkatao natin. Lalo na kung tinanggap mo ang Holy Spirit. Para tayo ay magkaroon ng kakayanan para sumagana. Amen. Amen. Tignan mo yung katabi mo ulit. Tignan mo ba yan? Yayaman yan? Sige na, tignan mo nga uli kung yayaman yan. Sabihin mo naman, yes. Kung hindi pa siya makapaniwala, tulungan mong maniwala. Tignan mo uli yung katabi mo. Sabihin mo, yayamanin to, yayamanin. God has given you and me the ability to produce wealth. Amen? Kaya pala nakakatuwa si Lord minsan, kaya lang binibigyan tayo ng Lord, kakayanan, ayaw lang nating gamitin. When we talk capability, nakapaloob yan sa 3 bagay. Pakinggan nyo kung mabuti, maganda maisulat nyo to, matandaan nyo ito, or else you will miss. No? Ang ganda pa naman ang gagawin ng Diyos sa iyo sa buhay mo ngayon at sa mga susunod na panahon, makakaranas ka ng financial acceleration. Saan nakapaloob? Ano ang mga nakapaloob sa kakayanan na binigay ng Diyos sa atin? Number 1, skills. Alam niyo ho ba na yung ability na yan, ibig sabihin, binigyan tayo ng Lord ng skills. Meron tayong skill set para yumaman. Hindi lang natin natutuklasan pa yan. Okay? Sino man nandito ngayon, kabataan, babae, lalaki, matanda, walang exempted. Lahat tayo binigyan ng Lord ng skill para sumagana. Amen? Do you hear me? I-affirm mo yung katabi mo. Dali, affirm mo yung katabi mo. Hawakan muli sa kamay, sabihin mo, may kakayanan ka para yumaman. Now, these skills are not just for your personal satisfaction. They are tools given by God to help you produce wealth. Minsan kasi skill natin, halimbawa, sino rito magaling kumanta? Taas yung kamay na magaling kumanta. Yung magaling mag-drawing. Yan. Yung magaling kumain. Ay, grabe, dami natin magagaling dyan. Di ba? Alam niyo ba marami nang nanalo ng milyon dahil sa galing kumain? Grabe, ilang piraso ng hotdog kayang kainin sa ilang minuto lang, ilang segundo lang. O, di ba? Napakinabangan niya, skill niya. Alam niyo, may mga skill sets tayo na ang tawag diyan ay dormant. God-given yan eh. May galing ka. Tingnan nyo, pakinggan niyo ako. Ako, nung ako'y estudyante pa lang, nung ako'y high school, hindi ko alam na may skill ako sa pagsasalita. In fact, ayaw kong magsalita sa harap. Ganyan demonyo. Pakinggan niyo ako, ang demonyo, kung ano yung galing mo, tatakutin ka. Ayaw niyang mailabas yun kasi doong gaganda buhay mo. Hindi ko alam, I didn't know before, na yung aking palang skill para magsalita, dito ako pasasaganain ng Panginoon. Amen? Dahil ito yung gagamitin niya para magtuturo ako ng Word of God, mag-mentor ako, magiging speaker ako sa iba't ibang lugar, dito niya ako pinagpapala. Amen.
meron ka din. Sabi mo sa katabi mo, meron ka din. Merong tools na ilinagay sa'yo, skill set, tool set. Tool yan eh. Yang kakayanan mo na yan, yung skill na yan ang gagamitin ni Lord sa iyo para gumanda buhay mo. Amen. Huwag ka laging umasa sa kagandahan at kagwapuhan mo. Mahirap mag-artista. Ilan lang nakakapasok doon. Pero hindi mo kailangan maging artista, hindi mo kailangan makipagbangaya, makipagkumpetensya, gamitin mo lang yung skill mo. Amen. That's the ability God has given you for you to experience or to produce wealth. Proverbs 22, verse 29. Sabi diyan sa Proverbs 22:29, if you are uniquely gifted, tingnan niyo po yan, may unique gift si Lord sa iyo, may unique na skill si Lord na ibinigay sa iyo. Bibihira lang meron yan. Baka ikaw yung uri ng tao kaya magpagalaw ng tenga, yayaman ka dyan. Sige nga, pagalawin mo nga yung tenga mo. Sabi niya, no, if you are uniquely gifted in your work, you will rise and be promoted. Mapupromote ka. You won't be held back. Hindi ka pwedeng pigilan. Tatakbo ka, aarangkada ka financially. Kasi meron kang unique gift or skill coming from the Lord. And ang sabi diyan, you won't be held back, you will stand before kings. Pag sinabing kings, matataas na tao, mayayaman, magagandang kalagayan sa buhay. Ang mga makakasama mo, ang mga makakahalubilo mo, ay mga matataas na tao when you use your skill. Amen. Sino rito ang excited na gamitin na yung kanyang skill para makaranas ng financial acceleration? Pumalakpak na malakas. Sabihin mo ulit sa katabi mo, magaling ka. Huwag kang maniwala na wala kang galing. Walang tao na hindi binigyan ng Lord ng kahusayan. We are equally gifted by God with skills. At yung skills na yan, ang ating ability na ibinigay ng Lord para makaranas ng financial acceleration. Pangalawa, ideas. Yung ability na yan, hindi lang skills, kundi ideas. Okay? Akbayan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, you are just one idea away from your wealth. Isang idea ka lang, no? Alam nyo, katulad ni Bill Gates. Naisip niya yung Microsoft. Isang idea lang, no? Si Mark Zuckerberg. Naisip niya yung paggawa ng Facebook. Yung kabataang Pilipino na naisip niya lang, idea niya during pandemic. Gumawa siya ng kangkong na crispy. Tingnan mo yung katabi mo, dali, ano kaya naiisip mo? Kailangan mo lang ng isang idea para ikaw ay gumanda ang buhay. Amen. Huwag sana yung puro idea, love life, boyfriend, girlfriend. Ako, wala. Hindi mo na kailangan mag-isip niyan eh. Binibigyan tayo ni Lord ng ideas. Amen. Amen. Kaya tingnan nyo ang home office, isang napakagandang idea yan na binigay kay Pastor Nonon. Kaya ang daming napagpala. Ang daming gumaganda buhay kasi dahil lang doon sa isang idea na yon. Amen. You are just one idea away. One idea, particularly one inspired by divine source, has the potential to alter the course of your destiny. Wealth, listen, wealth starts with one thing, and that's idea. God-given idea. Sabi nga, every financial empire starts from idea. Lahat daw ng mga yumaman, nakapagtayo ng mayayamang institusyon, nagsimula lang yon sa isang idea. Amen. Tingnan niyo yung magkapatid, yung Wright brothers.
Wala pang sasakyang panghimpapawid noon, naisip nila. Pwede. Pwede tayong gumawa, pwedeng magkaroon ng airplane. So, one idea. Yung gumawa na si Washington Carver, yung nag-imbento ng napakarami, libu-libong produkto galing lang sa mani. Sabi ng Lord sa kanya, I will give you ideas kung anong pwede mong i-produce out of peanuts. Nakagawa siyang sabon, nakagawa siya ng peanut butter, nakagawa siya ng oil. Ang dami niyang nalikha mula lang sa mani. Sino sa inyo ngayon nag-iisip na, ano kaya mga ideas, Lord? Alam nyo, pakinggan niyo, kaya nga sabi ko, divine capability. Yung ideas na yon, di pa rin galing sa'yo. Si Lord ang magbibigay sa'yo nun. Kailangan mo lang makinig kay Lord. Amen. Kasi pag tayo lang, mauubos yung ating naiisip na idea. Pero pag si Lord, sabi niya sa kanyang salita, no? Kung hindi ako nagkakamali, Jeremiah chapter 33, verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things. Papakita niya sa iyo. Kailangan lang lumapit ka kay Lord, bibigyan ka niya ng idea para ikagaganda ng buhay mo. Amen. Amen. Magulo pamilya mo, hingi ka lang kay Lord, bibigyan ka niya ng idea para maayos. Amen. Hindi maganda yung pag-aaral mo, no? Parang babagsak ka, lapit ka kay Lord. Ibigyan ka niya ng idea. Amen. So, number 1, skills. Pangalawa, ideas. Pangatlo, brain o wisdom. Pag sinabing brain, intellectual ability, intelligence, or wisdom. Alam nyo ba na conceiving area sa buhay ng tao ay hindi lang sinapupunan, kundi utak din. Kaya nga may tinatawag na brain child. No? Na pag-isipang mabuti, binigyan ng katalinuhan ng Diyos, kaya nakapag-produce ng isang bagay na nagpaganda ng kanyang buhay. Using the brain will give us gain. Wisdom is essential in making financial exploits. Ulitin ko, wisdom, sabi mo nga sa tabi mo, katalinuhan. So dapat isik natin ang wisdom ng Lord. Hindi wisdom natin, ulitin ko ulit, divine capability. Under that divine capability is skills, ideas, and wisdom. So, hindi galing lahat sa atin yan. Kakayanan galing sa Kanya, ideas na galing sa Kanya, katalinuhan galing sa Kanya, pagkayaan meron tayo, magkakaroon tayo ng financial acceleration. One of the tools He gives to maximize this wealth-producing power is His wisdom. Hawakan mo ulit kami ng katabi mo. Sabihin mo, dapat matalino tayo galing kay Lord. Great net worth is a product of brain work. Ulitin ko. Great net worth is a product of great brain work. So if you want to experience financial acceleration, tap into the wisdom of God. Kailangan tayong mag-tap sa wisdom ng Lord. We need to open the Bible. We need to meditate the Scripture. Dahil doon ang gagaling ang wisdom. At pag may wisdom tayo, may wealth tayo. Amen. Kaya maraming Kristiyano, mabagal ang pag-asenso kasi hindi nagseryoso sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Magtataka pa, bakit na hindi hanggang ngayon, ang tagal ko na sa Panginoon, bakit di pa ako gumaganda buhay ko, hindi pa ako maasenso. Kamustahin mo yung kanyang habit, yung kanyang approach sa Word of God. Sabi nga ni Pastor Ziki, the master key to financial prosperity is divine wisdom. Increase your wisdom, you will increase your wealth. Pagka nag-i-increase tayo sa godly wisdom, nag-i-increase din tayo sa ating wealth. Proverbs 19:8. Samahan niyo ako, Proverbs 19:8.
Ayan, ang ganda niyan. Sana i-memorize natin yan. Mga taga-home office, dami na kayo pwede i-memorize. Proverbs 19:8, do yourself a favor and love wisdom. Learn all you can. Then, watch your life flourish and prosper. Grabe, no? Sabi ng manunulat, do yourself a favor, love wisdom. Bigyan mo ng pabor yung sarili mo. Kung mahal mo sarili mo, mahalin mo ang karunungan. Sabi niya, learn all you can and watch yourself flourish and prosper. Paano ka naman mag-flourish? Paano ka naman magpa-prosper? Paano ka makakaranas ng financial acceleration? Minsan-minsan ka lang humawak ng Bible. Tapos hindi ka pa committed sa cell group. Kung saan nandun yung wisdom. No? Lahat ng maririnig natin, katulad ngayon, nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, you acquire wisdom. Kaya lang, katulad sa school, hindi ka pwede at hindi ka matututo kung isang beses ka lang pumasok sa school sa isang linggo. Napakahenyo mo naman. Amen. Ilang ba araw dapat pumapasok sa school? Isang araw? Di ba? Minsan pa nga, meron pang hanggang nag-overtime pa. Minsan kahit Saturday, may pasok pa. Bakit? Kasi nga ayaw nating ma-miss yung dapat nating matutunan. Tapos pagdating sa Word of God, sa school, ilang oras kayo sa school? Ilang oras, minimum? Di ba? Lalo na pag high school, 5 to 8. Ganon ang range. Nung kami nun talaga, 8 hours para nagtatrabaho ka na rin. Para lang matutuhan mo yung A, B, C. Di ba? Tapos kay Lord, magbibigay ka lang ng 15 minutes, 10 minutes, may utang na loob pa si Lord sa iyo. Amen. Ang mga tumatalino pagdating sa pag-unlad, yung nagbababad sa Word of God. Amen. Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, magsisi ka na. Di ba? Balik tayo sa Word. Amen. Pag walang Word, walang wisdom. Pagka maliit ang panahon sa Word, maliit lang din ang wisdom na nakukuha. Magpakalalim tayo, mag-dive tayo sa Word of God so that we can have the skills, the ideas, and the wisdom we need to create and produce wealth. Amen. Sino may natututunan? Pumalakpak nga lahat ng may natututunan. Okay, pangalawa, ano yung una? Divine capability. Pangalawa, sabi diyan, it is He who gives you the ability to produce wealth. Sa ibang translation, to get wealth. Sa iba pang translation, to make wealth. Diba? Produce, make. Kay Lord daw nanggagaling yung kakayanan para tayo ay makapag-produce ng wealth. Napansin niyo yun? Hindi pala binibigay ni Lord ng isang bagsakan ang pagyaman. Yung bibigyan ka ng 1 bilyon, anong pangalan mo nga? Quincy. Quincy, 1 bilyon. Di ba? Hindi ganun si Lord. Na mula sa langit, bubukas ang langit, babagsak sa iyo ang kayamanan. Bibigyan kanya, number 1, capability. Pangalawa, bibigyan kanya ng kakayanang mag-produce ng wealth. Kaya nga sabi ko, ang translation dito, produce, make, ibig sabihin, listen, pakinggan niyo ako, bibigyan tayo ni Lord ng divine creativity. Yan yung number 2. So, wealth is connected hindi lang sa divine capability, kundi sa divine creativity. To produce means to create. Dapat mga wealth creator tayo. Amen. Alam nyo, ang kahirapan, madali lang i-create yan. Mangutang ka lang na mangutang, hihirap ka. Amen?
Huwag ka lang magtrabaho, umistambay ka lang, hihirap ka talaga. Amen. Matulog ka lang ng matulog, magdali mag-create ng poverty. Pero pagdating sa pagyaman, ang daming hirap na hirap. Amen. Kaya kailangan natin ng tulong ng Panginoon. At alam niyo kung ano yung tulong na bibigay niya? Hindi lang kakayanan, kundi creativity. Sabihin niya natin sabay-sabay, creativity. Nung tinignan ko rin ang isa sa mga ibig sabihin ng wealth, maraming definition ng wealth. Pero meron akong isang tinignan na natuwa ako, maganda. Ang sabi doon, wealth is the ability to solve difficult problems. Tama naman yun eh. Kaya maraming yumayaman kasi meron silang kakayanan to solve problems. Dapat problem solver tayo, hindi tayo hindi tayo yung nagdadagdag o naggagawa ng problema. Amen. Pagka magaling kang mag-solve ng problem, solutionist ka, makikita mo, gaganda buhay mo. Amen. Amen. Sino dito may mga problema? Okay? Sino rito ang nagsosolve ng problema? Ang dami nung nagtaas ng kamay sa may problema. Pero pagdating sa pagsosolve ng problema, nawala na yung mga kamay, ilan na lang. Alam niyo ba, mga yumaman sa mundo, sila yung mga nag-solve ng problem ng mga pangangailangan sa mundo. Di ba? Wala naman dating sabon. Nakita niya, naku, hindi bumabango tao. Pagligo, kahit naligo na sa ilog, melon pa rin. Sabi niya, gagawa nga ako ng sabon. No? Imbento ako ng panlinis talaga. Amen. So lahat ng problema, nakita, sinulusyonan, kumita sila, yumaman sila. Amen. Diba? Noong panahon ng pandemic, nagkaroon ng malawakang depression. Sino mga kumita sa panahon na yon? Di mga psychologist, psychiatrist. Gets nyo? Actually, ang pandemic na yan, created problem yan eh. So, sino kumita? Yung mga pharmaceutical, sila nag-provide ng bakuna. Pagka may solusyon ka, may pag-angat ka sa buhay. Amen. Katulad ng business ni Jake. Di ba? Pang-solve ng problema yung pagtanda. Pag wala kang insurance, tatanda ka, wala kang aasahan. Kaya sabi ni Jake, eto solusyon. Amen. May commission ako dyan, Jake, ha? Hati tayo. Diba, dapat ka? Problem solver ka. Amen. Nagigas po ninyo? So si Lord, bibigyan tayo ng creativity. Sabi rito, wealth, the ability to solve difficult problems, often in original, clever, and inventive ways. Yun yung salitang inventive ways. Dapat inventive tayo, creative tayo paggagawa ng mga problema. Ngayon, halimbawa, sa leader ka, primary 12 ka, bakit hindi lumalago? Bakit hanggang ngayon 5 pa rin ang disciple ko o 2 lang ang disciple ko? May problema ka, maliwanag yung problema, hindi ka lumalago. Dapat, hingi ka kay Lord ng creativity. Lord, anong gagawin ko? Amen? Paano dadami ang ang grupo ko? Hindi yung, bahala na si Batman. Lord, kung kalooban mo pong lumago kami, sabi ng Lord sa'yo, anak, matagal ko ng kalooban. Hindi mo na dapat tanungin pa kung kalooban ng Lord na lumago yung grupo mo, kalooban ni Lord yun. Ang dapat hingin mo, Lord, ano ang pwede kong gawin? Give me creativity. Give me strategy to solve my problem. Sino ngayon na magpipray sa inyo ng ganito? Lord, give me creativity. Amen. Taas ngayon kamay na magpipray ng ganyan, Lord, give me creativity. We are just one good inventive way para gumanda yung buhay natin. Amen. Sino excited? Sino excited? Wala ka pang boyfriend, wala ka pang asawa, then be creative. Ask the Lord, Lord, help me to be creative. How to attract the right person in my life. Hindi yung gaya-gaya ka lang kung ano yung napapanood mo sa movie, kung ano yung nakikita mo sa social media.
pakembot-kembot, patiktok-tiktok. Akala mo nakaka-attract ka. Pero ang totoo, hindi na-attract. Kailangan makita mo yung paraan ng Lord. Amen. Amen po ba ron? Creativity is essential in uncovering the hidden treasure that God has in store for us. Kailangan natin ng creativity. Samahan niyo ako, Job 32 verse 8. Job 32 verse 8, sabi niyan, but there is a vital force, a spirit of intelligence. Yan yun, creativity. There is a vital force, a spirit of intelligence in man, and the breath of the Almighty gives men understanding. Kailangan natin kailangan natin itong creative force na ito, the spirit of intelligence, the spirit of creativity, so that we can overcome poverty in life. Sino gusto talaga rito? Seryoso. Okay, magtaas ng kamay kung hindi kayo seryoso. Sino rito seryoso na makalaya na sa kahirapan? Taas ang kamay. Yan. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Kailangan lang, anong creative na magagawa natin para makalaya sa kahirapan? Amen? Pakinggan ninyo, sabi rito sa talata, Job 38, meron daw binigay sa atin si Lord na vital force, a spirit of intelligence. Yan yung creativity. Sa totoo lang, creative ang bawat isa sa atin, nagagamit lang natin sa mali. Amen? Amen ba ron? Dapat magamit natin yung creativity natin na galing sa Panginoon para tayo ay umasenso at gumanda ang buhay. Amen. Pakinggan ninyo, sana tanggapin natin yung katotohanan na ito, no? Para mapalaya tayo. When we accept the truth shall set us free. Amen. Pakinggan ninyo ito. Scarcity is an indication of the lack of creativity. Ulitin ko, scarcity or poverty is an indication of the lack of creativity. Kaya tayo mahirap, kaya tayo hindi sumasagana, indikasyon niya na kulang tayo sa creativity. We are moving, eto, diba? Sabi natin, nasa IT, tayo ngayon? Nasa IT age, information age. Alam niyo ba na nagsiship na si Lord? Sana makasabay tayo. Please listen. Masyado tayong nakatutok sa IT age, information age, information technology age. Pero si Lord, nagsiship na siya. From information age to innovation age. Nasa panahon na ho tayo ngayon ng innovation. Hindi lang information. Kasi napaka-sandamakmak ng information. Pagka nag-search ka sa Google, sa internet, ang daming information. Kaya nga tayong lahat ngayon, doktor na no? Masakit ang paa. May cancer. Cancer na kagad Paano gamutin? Gabi, ikaw na nagbibigay ng gamot sa sarili mo. Tama ba yan? Kasi napakasagana, vast yung information natin. Pero ang problema, kukonti lang yung nakagagawa creatively, no? Innovatively, paano i-apply yung information na yon. Kaya dapat mag-transition na tayo ngayon. Huwag lang puro information. Katulad ngayon, nakikinig kayo ng information. Praise God! Dahil meron tayong added information. Pero dapat itong information na ito, innovatively, ma-apply natin at maisolusyon natin sa kasalukuyan nating problema, lalo na problema ng kahirapan. Amen. Amen? Amen? Sino rito naniniwala ka dahil sa divine creativity, itong 2025, ito'y magiging year sa iyo ng financial freedom. Okay, pumalakpak ng malakas. Great incentive awaits those who are inventive. Ulitin ko po. Great incentive awaits those who are inventive. Para gumanda buhay natin, makaranas tayo ng financial acceleration,
dapat marunong kang gumawa ng peraan. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, peraan lang yan. Dapat marunong ka ng therapy. Hindi puro therapy. Dapat maparaan tayo. Di ba? Innovative tayo, inventive tayo, para tayo po ay makaranas ng acceleration. Natatandaan nyo si Jacob? Niloloko siya ng biyanan niya. Alam nyo, sa buhay ng tao talaga maraming mandaraya, maraming manloloko. At habang maraming nang iisa sa'yo, yung boss mo, di ba, kapitbahay mong utangero, sino maraming dyan nakapaligid sa atin na gusto tayo exploit. Gusto tayong pagsamantalahan. Parang si Jacob, pinagsasamantalahan siya ng biyanan niya. Hindi tumutupad sa usapan, binibigay sa kanya yung mga pilay-pilay, yung mga may kapansanan na mga anak ng mga inaalagaan niya. Samantalang ang usapan, hati sila. Hati nga! Kaya lang ang kalahating binibigay sa kanya yung mga pingkaw, yung may mga diferensya. Paano pa normal na bubuhay yun? Paano pa makakapag-produce yun ng another sibling o another mga anak? May mga kapansanan nga. So ginawa niya, naghingi siya kay Lord ng creativity. No, kinausap niya yung biyanan niya si Laban, ang sabi niya, ganito na lang para sigurado yung hatian. No? Sabi niya, lahat ng plain na mga magiging anak ng alaga ko sa iyo yon. Sigurado, kaya payag agad si Laban kasi sigurado plain yung magiging anak. Ibig sabihin ng plain, kung brown, kung black, kung white, puro ganun. Kaya si Laban sabi niya, oo, sige, okay yan, sa akin. Sabi niya, lahat ng batik-batik sa akin. Kaya payag kaagad si Laban. Kasi sigurado walang batik-batik kasi wala namang mga spotted na mga nandun sa kanyang mga herds. Kaya tignan nyo, yung creativity ni Jacob. God gave him creativity. Ginawa niya lahat ng mga nagbubuntis na mga alaga niyang kambing, tupa. Nilagyan niya ng mga kahoy na kanyang binalatan ng spot. Ginawa niyang spotted yung bark ng mga sanga. So ang idea doon, pag nakikita ng mga kambing, mga tupa, yung balat na paglilihan, noon pa lang pala uso na lihi-lihi, no? Kaya pagka yung mga maglilihi dyan, David Gale, pag nagbuntis ka, laging sa daddy himara sa akin katumingin para kamukha ko yung anak mo. Joke lang. Siyempre, gusto rin ni Sir Bernadette sa lahi nila. Pero may katotohanan pala yun, no? Nung pinaharap yung mga tupa, mga kambing, dahil batik-batik yung sanga, karamihan na naging anak ng mga alaga niya, batik-batik. Kaya mas maraming hakot siya. Mas marami yung parte niya. Kaya kamot sa ulo si Laban Amen po ba ron? Bakit? May creativity. Pera-peraan yan. Kami uling kami ng katabi mo, sabihin mo, pera-peraan lang yan. Alright, number 1, divine capability. Number 2, divine creativity. Pangatlo. Ayan, right on time ako. Sabi diyan, it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant. Hindi lang pala ang wealth connected sa divine capability, hindi lang connected sa divine creativity, ang underlying word natin dito ay yung word na covenant. So ang wealth is also connected to divine covenant. Sabay-sabay natin sabihin, covenant. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo ba, covenant partner talaga yan ni Lord? Di ba? Ibig sabihin, kaya ka pagyayamanin, kaya ka bibigyan ni Lord ng ability to produce or to create wealth so that He will confirm the covenant. Ibig sabihin, nag-enter ka sa covenant kay Lord. Ano ba ibig sabihin ng covenant? Covenant is an agreement. The simple definition of covenant is agreement. Kasunduan. Sabay-sabay natin sabihin, kasunduan. So may kasunduan. Tanong, may kasunduan ka na ba kay Lord?
Parang mag-asawa, kami ni Pastor Evelyn, nung kami nagpakasal, nagkaroon kami ng covenant. Nagkaroon kami ng kasunduan. Ano yung kasunduan na yon? No? Sa kahirapan at sa kasaganaan, sa karamdaman o kalusugan, sa kamatayan o sa buhay, magkasama kami. Yun yung covenant. Amen. We are in an agreement. But pagdating sa covenant kay Lord, merong mas mataas tong antas eh. Pakinggan nyo mabuti. Kay Lord, pag sinabing may covenant ka kay Lord, ito yung ibig sabihin noon. Covenant is a deal enacted by God. Si Lord ang gumawa. Si Lord ang nag-initiate. Si Lord ang nagpasimula. Tayo kasing tao, dahil nga makasalanan tayo, umiiwas tayo kay Lord eh. Si Lord naman, hinahabol tayo. At tayo ay kanyang inaabot at nakikipag-agreement. No? It is a deal initiated by God, enacted by God. Pakinggan niyo, based on His well-defined terms. Term niya. Hindi natin term. Itong covenant na ito, agreement, no? Na ang terms and condition hindi galing sa atin, kundi kay Lord. Magaganap yung promise niya na wealth, yung promise niya na pasasaganain ka, pasasaganain tayo, not according to our terms, but according to His terms. Amen. Hawakan muli kami ng katabi mo. Sabihin mo, galing kay Lord ang kondisyon. Hindi tayo pwede mag-demand ng kondisyon. Wala tayo sa posisyon. Amen. Amen. Biyaya nga lang niya, kaya siya nakipag-agreement sa atin. Kaya dapat yung term niya ang masunod. Hindi yung term natin. Marami kaya hindi gumaganda ang buhay, meron tinatawag na kinakailangan, yung entitlement. Entitled ako sa term na ito. You cannot be entitled when it comes to God. Ulitin ko, you cannot be entitled when it comes to God. Kaya lang tayo nagkakaroon ng entitlement because of what Jesus had done on the cross. Pero kung tayo lang, wala tayong entitlement talaga. Amen. Kaya ang covenant, ito ay agreement between God and us, you and God, God and you. Pero itong covenant na ito, itong agreement na ito, according to His terms and condition. Alright? So, ang blessing at prosperity nasa covenant yan. Pagka hindi ka covenanted, pagka hindi ka in agreement kay Lord, wala kang blessing, wala kang prosperity. Hello? Kaya prinamis ng Lord sa bansang Israel, na ang sabi doon, it is He who gives you the ability to produce wealth kasi covenant partner ng Lord ang bayang Israel. Pansinin ninyo. Please, tingnan ninyo kung gaano kayaman. Sa totoo lang, hindi lang ma-admit ito ng maraming bansa, pero pinakamayamang bansa sa buong mundo, Israel. Kasi ang pinakamayayamang tao sa buong mundo, mga Israelita. Why? Because they are covenant partners of God. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, tignan mo sa mata. Sabihin mo, in agreement ka ba kay Lord? Ha? May kasunduan ba kayo? Pag sinabing covenant, sabi ko nga kanina parang mag-asawa kami ni Pastora, mayroon kaming covenant. Ganun ba ka-close yung relationship nyo ni Lord? Na sinusunod mo yung kanyang mga terms and condition. Pag sinabi niya na ang linggo dapat para sa kanya lang, binibigay mo ba? O paminsan-minsan ka lang magsimba? Seek you first the kingdom of God. Katulad ng message kanina ni Jerel. Talaga bang sinisik mo si Lord at ang kanyang kingdom, ang kanyang righteousness? Dahil kung hindi mo sinisik ang kanyang kingdom, wala kang agreement. Wala ka sa covenant ng Lord. Wealth is connected to the covenant, to divine covenant.
Financial acceleration is a covenant issue. Kaya kahit anong gawin mo, sabi pa nga kahit mag-fasting ka na mag-fasting, kahit na mag-pray ka na mag-pray, na yumaman ka, hindi mangyayari yon if you are not covenanted with God. You need to be divinely connected and with agreement, no, sa Lord. Okay, merong dalawang source ng wealth. Mabilisan lang to. Two sources of wealth. Number one, natural wealth. Yan yung, pwede ka namang yumaman, pero sobrang pinaghirapan mo. Yan nga yung nangyari sa maraming mayaman. Pinaghirapan talaga nila. Halos sila kumain. Ginawa nilang araw ang gabi ang araw. Halos di na natutulog. Kaya naman ang yumaman, nagkasakit. Yumaman, nagkapera, nag-abroad. Pero anong kapalit? Nagkahiwalay silang mag-asawa. Nasira yung pamilya nila. Pwedeng yumaman, kaya lang paghihirapan mo ng gusto. At ang daming kapalit. Di ba? May mga yumaman, nag-artista, milyon-milyong dolyar ang kanilang kinita. Pero ang kapalit naman, kaluluwa nila. Kasi nakipagkasundo sila. Yon, nakipag-covenant sa demonyo. Kaya at a young age of 30, 40, namamatay na. Pwede kang yumaman, sige, tuloy mo. Pero sobrang hirap. Yan tinatawag nila, dugo at pawis ang pinambayad at kapalit. Pwede naman. Hindi natin sinasabi na hindi pwedeng yumaman, kaya lang sobrang hirap. But merong another source of wealth. Ang tawag doon ay covenant wealth. Dito tayo. Ito yung sweatless. Ito yung swift. Yung ang bilis-bilis, walang kahirap-hirap, pwede kayo yumaman. Bakit? Galing kasi kay Lord. Masarap yung pagyaman na kay Lord galing. Sino ang gusto nun? Yung pagyaman na galing kay Lord. Pumalakpak nga ng malakas. Sabihin mo, akin yan. Amen. Now, ngayon, ang tanong, how to activate divine covenant? Paano natin i-activate? Mabilisan lang. Number one, through Christ. Magkakaroon ka ng covenant relationship, no? Magiging bahagi ka ng divine covenant kay Lord sa pamamagitan ni Kristo. No covenant, no deal, no Christ, no covenant. Pagka wala si Kristo sa iyo, kaya nga ang unang-unang dapat na ma-realize ng isang tao, ma-born again siya. Dapat muna niyang tanggapin si Kristo sa buhay niya para magkaroon siya ng covenant relationship sa Lord. Amen. Gusto niyo magkaroon ng covenant wealth? Yung walang kahirap-hirap na kasaganaan? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo si Jesus. Yan ang unang activation ng covenant. No? Number two, true prophetic connection. Dapat meron kang pastor. Ulitin ko, dapat meron kang propeta. Pagka wala kang man of God, wala kang prophet, wala kang prophetic connection, walang nagdi-declare sa'yo. Dahil ang mga prophet, ang mga pastors, they are the covenant destiny setter ng Lord. And they will declare something for your life. That whenever you bless, you do something for the kingdom of God, then the prophet will declare something for you. That you will receive covenant wealth. Amen. Amen. So pangatlo, hindi lang kay Kristo, kundi sa prophetic connection. Pangatlo, true commitment to kingdom's advancement. Para tayo ay magkaroon ng covenant wealth, no? Makaranas nito, dapat meron tayong commitment sa kingdom advancement. Dapat very supportive tayo sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. Sa pamagitan ng simbarangay. Amen. Cell group, soul winning. Dapat talagang on fire ka dyan sa mga yan para sa kaharian ng Lord yan kingdom advancement. Diyan mag-a-apply yung Matthew 6:33. If you seek God's kingdom first and His righteousness, and all these things, all these blessings, all these provisions
will be added unto you. So pagka may covenant tayo sa Lord, pwede tayong mag-claim ng covenant wealth. Pagyaman at pag-unlad na walang kahirap-hirap because we are committed to kingdom's advancement. Pang-apat, susundan nyo ba? True covenant givings. Yan yung mga activation ng covenant, covenant wealth. Paano tayo paano tayo ma-activate yung divine covenant natin? Sa pamagitan ng covenant giving. Ano yung nakapaloob sa covenant giving? Number 1, sacrificial giving, prophets offering, first fruits, and tithes. Whenever you give offering, whenever you give your tithes, kaya, pakinggan niyo ako, kung hindi ka nagta-tithes, hindi ka nag-first fruit, hindi ka nagpa-practice ng giving sa Lord, you are not a part of divine covenant. Kaya hindi mo makiklaim yung financial acceleration. Ulitin ko, tanong, sino rito ang gustong makaranas ng pagyaman at pag-unlad sa 2025? Taas ang kamay, taas ang kamay. Gusto mo. Then, be a covenant partner. Yes, accept Jesus Christ, pasado ka na, check. May pastor ka, check. Tanong, may commitment ka ba sa kingdom's advancement? Are you part of the simbarangay? Are you part of the cell group? Are you part of the conquest na mga ginagawa ng grupo ninyo? Dapat sinusulong mo yung kingdom ni Lord. Pinalalawak natin. Hindi kontento si Lord na ganito lang tayo karami. Gusto ni Lord, 1,000 ulit nito ang dami natin. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, 1,000 ulit nito ang gusto ni Lord. At mangyayari lang yan pagka maraming mga covenant partners si Lord na nagsusulong ng kingdom advancement. Amen. At yung mga nagsusulong ng kingdom advancement, nagsusolwin, nagko-conquest, yan yung i-reward ni Lord ng financial acceleration. Amen. And lastly, covenant giving. Kapag ka ikaw ay faithful, pagka ikaw ay talagang all out, pagdating sa giving kay Lord, pakinggan mo mabuti, you can claim covenant wealth. Whenever you give, Lord, my first fruit, I claim my covenant wealth. Whenever you give tithes, Lord, I claim my covenant wealth. Yung wealth na hindi pinaghihirapan. Yung wealth na overlapping. Yung wealth na overflowing. Tandaan ninyo, ang pagbibigay ay napakahalagang paraan which connects us to the covenant of God and His prosperity. Sabi nga ng isang Bible commentator, si David Guzik, commenting dito sa Deuteronomy 8:18 na pinag-aaralan natin ngayon. Sabi niya, this verse reminds us why God has blessed us. Pinapaalalahanan tayo bakit tayo pagpapalain ng Lord. Sabi niya, His plan is that it would ultimately further His eternal purpose. Hindi niya kasi tayo gustong yumaman per se. Hindi lang dahil yumaman. Gusto niya tayong yumaman para isulong natin yung kanyang layuning pang-eternal. Mas maraming tao ang maligtas at makakilala sa Kanya. Palakpakan nga natin si Lord. Kaya nga sabi niya, therefore, we have no right to use our material blessing to further selfish purposes. Hindi pang sarili lang. Instead, we use our resources to advance His kingdom. Pakinggan niyo ako mabuti. Mahalaga itong mga sasabihin kong susunod. Alam niyo, kung gusto natin makaranas ng financial acceleration, we should not need conscious. Hindi tayo dapat need conscious yung ang dami kong kailangan. Kaya ang nangyari sa atin, beggars eh. Kasi lagi mo nakikita yung need. Alam niyo ba, para yumaman ka, sumagana ka bilang Kristiyano, pakinggan mo, huwag kang maging need conscious, dapat kang maging seed conscious.
Seed conscious. Pag sinabing seed, pagtatanim. Lord, ano na naman ang pagtataniman ko? Ito, walang kamatayang kwento sa amin to ni Pastora Evelyn. Nung puro wala kaming sasakyan noon, luman-luma, nagtanim ako para sa sasakyan. Hindi kami nagkaroon ng sasakyan. Nung pinilit namin, pakinggan niyo, pinilit lang namin magkaroon ng sasakyan. Yon, ang mga sasakyan namin, mga sira-sira. Pero nung tinaniman namin, brand new binigay ng Lord. Mangilan-ngilan lang pumalakpak. Palakpakan naman natin ng malakas si Lord. Hinahanap ni Lord, kasi puro kami noon, maglalaban talaga eh. Ang dami naming needs noon. Lord, need namin ng ganito, papag-aralin namin yung mga anak namin. Nag-aaral pa si Davy Gill noon, nag-aaral pa si Shine. Tapos yung mga pangangailangan pa namin sa araw-araw, pagkain. So, kung naging need conscious ako, hindi ako makakapagbigay ng seed. Pero dahil sinantabi ko yung need, naging seed conscious ako, nagtanim ako, Lord, para sa sakyan. Sakyan, linggo-linggo yon. Hindi maliit na halaga yon. 500 weekly. Wala naman akong maliit pa maliit pa ang LG ko noon. 500 weekly. Ibig sabihin, 2,000 a month. For 1 year. Biro mo 1 year lang, 500 a week. Nagtanim ako, seed. After 1 year, binigyan kami ni Lord ng Avanza. Amen? Tapos, nagtanim uli ako for 2 years. 1,000 naman a week. So, 4,000 a month. 1,000 a week. Every Sunday, 1,000. For 2 years, binigyan naman kami ni Lord ng house and lot dyan nga sa Villaroma 4. Gusto mo ng harvest, gusto mo ng financial harvest, pero hindi ka seed conscious. Kasi pag puro need ka, hindi ka magbibigay talaga. Ang dami kong kailangan, ang dami kong needs. Dapat marami ka seed na maibibigay kay Lord para marami kang anihin. Amen. Pwede bang malakas na palakpak kay Lord? Minsan kasi pag nagbibigay tayo, para bang mabigat yung kalooban natin. Worship team, okay na kayo. Ang bigat ng kalooban natin, parang nagbabayad tayo ng utang kay Lord. Dapat wag ganun ang diwa. Giving is not a debt we owe. Giving is a seed we sow. Naririnig niyo ba ako? Giving is not a debt we owe, but a seed we sow. Pagka kasi para ka nagbabayad kay Lord, ang bigat nun. Walang blessing yon. Kaya nga dahil parang utang sa'yo, hindi ka muna magbabayad. Hindi ka magbibigay. Pero kapag alam mo na ang pagbibigay ay buto na itinatanim, hindi ka papalya. Hindi ka malulungkot kasi alam mo yung buto na yan, isang araw tutubo yan. Lalaki yan. Mamumulaklak yan. At mamumunga yan ng sagana. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang covenant sa giving. Covenant giving will result in covenant wealth. Ang financial acceleration, ang wealth ay connected sa covenant. Alisin mo ang covenant, hindi mo pwedeng i-claim ang wealth. Kaya nga ang demonyo, lagi tayong, sabi nga ni Bishop Uriel kahapon, talagang sinisiksikan ng kahirapan mismong utak ng mga pastor. Laging nakalahad, laging naghahanap ng ayuda, naghahanap ng mga Koreano, naghahanap ng mga sponsors, naghahanap ng mga Amerikano. Salamat, pinalaya na ako ng Lord yan. Kung meron man nagpapadala ng dolyar ngayon ng mga Amerikano, mga kliyente na yon ng home office, bunga ng covenant.
Palakpak naman ng malakas sa mga taga-home office. God will bring the wealth of the nations to those who are covenanted to Him. Pag may covenant ka kay Lord, because you have Jesus in your life, because you have a pastor, prophetic connection, because you are committed to kingdom advancement, and because you are giving your covenant gifts or giving covenant offerings, then you are fully and wholly being covenanted with God. Walang reason para hindi ka pagpalain ng Lord. Walang reason para hindi mo maranasan ang covenant wealth. Dito ako magwawakas. Tinignan ko yung original word ng salitang salvation. Si Jesus kasi, ibig sabihin ng pangalan niya, the Lord saves. Ibig sabihin, si Jesus, the name Jesus itself, ang ibig sabihin, the Lord is my salvation. Kaya talagang pumunta si Jesus dito for the purpose of salvation. Amen. Amen po ba ron? Pero nung nakita ko, yung Greek word na ginamit sa salitang salvation ay zuzo. Zuzo. Yun ang Greek word na ginamit sa salvation. Alam nyo, napakalawak ng ibig sabihin ng Greek word na zuzo. Ibig sabihin niya, preservation, protection, healing, deliverance. Pero alam nyo, yung isang hindi napapansin ng mga Kristiyano, bahagi pala ng salvation, bahagi ng zuzo, ay yung prosperity, well-being. Hindi lang pumunta si Kristo rito na matay sa krus para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan sa langit. Kundi makaranas din tayo sa lupang ito ng well-being. Amen. Amen! Marami kasing Kristiyano pupunta sa langit, pero ang buhay dito sa lupa, impyerno. Hindi yun ang gusto ng Lord. Dito pa lang sa lupa, maranasan mo na yung salvation. Maranasan mo na yung deliverance, protection, healing, and well-being, prosperity. Well-being means the state of happiness, health, and prosperity. Hindi namatay si Kristo para lang tayo ay dalhin sa langit. Namatay si Kristo sa krus, nagbuwis siya ng buhay, nagbubo ng dugo para din gumanda ang iyong kabuhayan. Ang iyong, amen, pananalapi. Amen. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Kaya nga, naawa si Lord sa atin Namatay na siya, binayaran niya na ng kanyang dugo at buhay. Tapos hanggang ngayon, di ka pa rin malaya sa kahirapan. The blood of Jesus. I repeat, the blood of Jesus set us free from poverty. You need to live according to the truth. Hindi ka na dapat maging mahirap. Hindi ko sinasabi lahat tayo bilyonaryo. Hindi ko sinasabi na lahat tayo magkaroon ng sobrang limpak-limpak. That's not the idea. The idea is nakakaranas ka ng overflowing blessing, overlapping blessing, that you have the resources to finance the kingdom of God. And you have the resources to help the poor. Amen. You have the resources to help the needy relatives so that we can bring them to the knowledge of Jesus. Amen. Alam nyo, pag maraming pera, pag mayaman tayo, madaling mag-aya ng mga kamag-anak natin. Amen? Sabihin mo, pag nagsimba ka, pagpunta mo sa Sunday, bigyan kita 5,000. Mabilis pa sa alas 4, dito na yun. Amen. Pero sabihin mo lang, simba tayo. Ewan ko sa'yo. Amen. Kaya gusto ng Lord, sumagana tayo not not per se para sa ating sariling kaligayahan, but for God's kingdom's advancement. Amen. Tayo po tayong lahat. Okay, let me read this
verse, 2 Corinthians 8:9. Please take it to the heart. Take it to your heart. Hindi ako nagsabi nito, Word of God. Yung maraming mga Bible scholars, minsan, ini-spiritualize lang nila ito. Puro spiritual lang. Pero ako naniniwala ako na this is not just spiritual. This is also in the practical aspect ng buhay ng tao. Pakinggan niyo, sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Kasi pinag-uusapan dito sa chapter 8 and chapter 9 about abundance, about material blessings. Tapos sabay pinasok to ni Paul. Ano sabi ni Paul? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sakes He became poor, that you, through His poverty, might become rich. That through His poverty, that through His death on the cross, ang sabi, you might become rich. Your portion is wealth. Richness is your portion. Kaya nga siya namatay, kaya siya nagkaroon ng suffering, ng poverty, nagutom siya. Lahat ng hirap dinaanan niya. Para sa kanyang paghihirap, ikaw naman sumagana. Tayo naman sumagana. Amen. Sino ang gusto nyong magkaroon ng katuparan sa inyo ang katotohanan ng talatang ito? Amen? Let's close our eyes. Let's bow our head together. At lahat ng gustong maranasan yung katotohanan ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Pwede ba taas mo yung kamay mo? Lord, inaangkin ko na dahil sa iyong paghihirap, yan naman na magpapayaman sa akin. Hindi ko na portion ang kahirapan. My portion is becoming rich, becoming wealthy, becoming prosperous. Come on. I want you to believe it with all of your heart. I want you to be desperate na makalaya sa kahirapan. Kasi ikaw ang magiging focal point ni Lord sa family mo. Dahil pag nakalaya ka, makakalaya din ang pamilya mo. Sabi nga ni Lord sa akin, pray for the family that they will experience financial acceleration. Kung di mo kasama ang pamilya mo ngayon, it's okay. I want you to represent your family. Kung mag-asawa kayo at pamilya kayo, magsama-sama kayo, magpamilya. And I will pray for you. And I will declare that financial acceleration will become a reality in your family. God will give you the ability. God will give you creativity. And God will help you to be faithful with your covenant.